Bali itong dalawa lang naman ang ano dyan eh, ang salarin eh, itong CKP saka CMP. Pero pag may problema itong camshaft position sensor, ano eh, andar pa rin yung makina, kaso parang late start. So hello guys, good day sa ating lahat. So welcome sa Kinky Atoli Tricks. So guys, itong share ko sa inyo ngayon, ignition coil wiring connection ng Honda. So bali, yung nakarang ginawa ko ay ignition coil wiring connection naman ng Toyota yon. Yung Toyota ay apat yung wire. So bali itong Honda ay tatlo lang yung wire. Bali isa rito yung pulse signal, negative, saka positive galing sa ignition. So itong sa Honda guys, bali ang pulse signal nito pag galing ka sa left to right. So bali pag ang coil nakaharap sa iyo, ang pin niyan yung galing sa kaliwa ay ito yung number 1, ito yung number 2, number 3. Mula sa kaliwa papuntang kanan 1, 2, 3. Tapos ganun din ng ignition, bali ignition coil number 1, number 2, number 3 at number 4. So bali ganun din lahat ng coil, pare-pareho yung connection. So 1, 2, 3. Yan. So bali ito yung number 1, ito yung sabi ko yung pulse, ito yung pulse signal galing sa SAM or sa PCM. Ito yung number 2 ang negative or ground. Ito yung number 3 ang galing sa ignition or sa relay. So bali itong sa Honda guys, bali ano to? Bali yung Honda Civic na 2006 or 7 pataas, yung ganung modelo. Bali ano yan, bali 8 yung ignition coil. Ibig sabihin 8 din ang spark plug nun. Pero yung injector noon 4 lang. Pareho din ako sa ibang Honda na 4 yung ignition coil. Pareho din ang pin out nila ng ignition coil. So bali yun lang ang naging ginawa nilang 8. Pero yung source noon o yung ignition doon galing din sa isang relay. So nagkabukod lang sila ng fuse. Bali yung 4 na grupo kasi ano yun eh, magkabilaan. So tiga 4. So bali yung 4 na grupo ibang fuse, tapos yung kabilang grupo ibang fuse doon. Pero isa lang pinanggalingan na relay. Ignition coil relay ang pinanggalingan nun. So bali ito pala yung ating relay. Ito. So hindi ko lang nalagyan ng pangalan. So lagyan ko mga ito. So bali ito yung ating ignition coil relay. So bali ito relay na to ang magbibigay ng supply ng power dito sa ignition coil. So bali unahin ko munang i-drawing yung SAM or yung PCM. So bali ito yung ECM or PCM. ECM ay ano, engine control module. PCM ay powertrain control module. So yan, bali ito yung ECM or PCM. So bali itong pulse signal, yung number 1 na to. So bali dito gamit ako ng ibang kulay ng ballpen, tatlo. Yung red, blue, saka black. Kasi may mga buzzer ako na inaabangan yung aking wiring diagram. Baka mabas ako rito. Kaya gamit ako ng tatlong kulay ng ballpen. Kasi magaling yung aking buzzer eh. Pero sa spelling doon ko siya nahuli na hindi siya magaling. So bali itong pulse signal guys, balik tayo. Itong pulse signal guys, ito yung pupunta sa SAM. So ayaw tumalab ng ballpen. Ito yung pupunta sa SAM or sa PCM. Lahat ng pulse signal pupunta yan. Si ignition coil number 1, number 2, number 3 at number 4. So lahat yan sa SAM pupunta or sa PCM. So yan. Kasi ito yung SAM ang magbibigay ng pulse signal dito para magkakaroon siya ng spark, yung spark plug.
So bali ito kasi yung ignition coil natin, dito na-connect yung spark plug, tapos yung spark plug naman ang magbibigay ng spark sa makina. At tapos kumbaga yung spark plug yung susunog doon sa gasolina na binubuga ng injector. So yan. So bali ito hindi rito gagana pag walang negative saka walang positive. So gagawa tayo ng positive or ignition. So ito yung ignition natin, yung number 3. So ito ignition number 3. So ito diretso ko sa rito para pantay tayo. So yan, magkakaano lang yan guys, magkakaparallel yung ignition coil number 1, number 2 at number 3, number 4. Halos magkakasama lang sila. Bali ito lang pulse signal ang nakahiwalay kasi galing sa ignition ay sa ACM sa computer. Tapos ito yung number 2, ito yung negative o yung ground. So ito yung ground natin. So bali ito yung nakakabit sa engine block or sa chassis, basta nakabati ground siya. Ito yung magkakasama din o yung magkakaparallel din ito, yung apat na ground ng coil, ignition coil. So bali ito guys sa mga individual lang ito, sa mga individual na ignition coil ng Honda. So yan ang connection natin ng ignition coil. So bali itong ignition coil, bali hindi dumaan to ng susi, hindi siya dumaan ng susi itong ignition coil. So bali pala itsura ng ating ignition coil relay na to, bali ganito. Dito drawing ako nito ng relay, ng position ng relay. Bali 4 pin ang relay nito eh. So ganito yung slim naman ng aking dadagan natin, habain natin. So yan, 4 pin nito eh, 4 pin. So bali ang function nito guys pareho din ng bus relay, kaso yung bus relay nga lang mayroong ilan ba yung sa bus relay, 5 sa bus relay, 5 yung pin nya. So pareho din ang function. So bali ito yung number 1, ito yung number 2, ito yung number 3, ito yung number 4. So bali dito ang mangyayari, ito yung number 1, so number 2, ito yung number 3, ito yung number 4. Kung ito yung sa bus relay, ito yung 4 saka 3 ay 85, 86 yung sa coil, sa rewind ng bus relay. Tapos ito yung 2 saka 1, ito yung 1 ay output or 87. Tapos ito yung number 2 ay ito yung 30 or common. So yan ang sa bus relay. So yan, ganyan ang takbo na yan eh. So tapos ito yung pala yung ating battery. So para mas madali, so yan, negative, ito yung positive yung kabila ano. So bali ito yung ating ignition coil relay na to. Hindi ito guys dumaan sa susi, itong number 2 saka yung number 4. Ito yung pumunta sa battery. Sa battery siya nakakonect, sa positive ng battery ito. So bali ito may fuse na 15 amperes. Yan. Kung sa, di ba sabi ko kanina, yung sa Honda Civic, bali 8 spark plug, 8 ignition coil. So bali ang nangyari, dito sila maghahati sa output na to. So yung kabilang wire pupunta sa 4 na grupo. Pero isang relay lang palang ginamit nila sa isa 8 ignition coil. Bali dito sila naghati, nag-fuse 15-15 tig kabilang grupo. So tapos ito
Itong relay na to, gagana ito pag kasi ito'y naka-positive. So, ito maghahanap ng negative, dapat to naka-negative. So, ang signal nito, yung negative nito, ito negative, ito'y kukuha sa SAM or sa PCM. Ito magbibigay sa kanya ng, itong SAM magbibigay sa kanya ng signal. Dito sa kukuha ng negative para gumana to. So, pagkatapos ngayon, bali ang nangyari guys, ito pulse signal, ignition pulse, ito yung number 1, ito, tapos ito yung ignition pulse number 2, ignition pulse number 3, ignition pulse number 4. So yan, so yung pulse signal nya. Tapos ngayon, ito namang SAM PCM, siyempre meron siyang hindi na mawala yung negative or ground. Tapos hindi rin mawala yung positive nito, yung ignition. So may fuse yun na 15 amperes. So bali ito yung connection na to sa ignition switch. Pag on mo ng ignition switch sa start o sa run position, saka sa on position, ito naka-connect. So ignition switch, ito galing sa ignition switch sa on position, saka sa run position. Kasi pag start mo, pag crank mo, dapat hindi mawalan supply dito para tuloy pa rin yung bigay na supply sa ignition coil. Kasi pag start mo wala itong supply na ignition, siyempre hindi ito gagana, hindi rin gagana ng spark mo, ng spark plug mo, kasi hindi walang power yung ignition coil. So kailangan kahit naka-start position yung susi, mayroon pa rin supply dito, hindi nawawala. So yan, yun na yung ating connection ngayon. So bali ito, yung SAM na to, ito'y kukuha ng signal din sa crankshaft saka sa camshaft. So ibig sabihin yung crankshaft saka yung camshaft kailangan din ng sensor. So bali ito yung ating crankshaft position sensor saka camshaft position sensor. So ito yung sensor na to, dalawa. Ito kasi dalawang sensor na to, yung crankshaft saka camshaft, ito yung magbibigay din ng signal. Dito kumukuha ng signal yung SAM PCM para bibigyan niya ng signal din ito, yung ng reference signal, yung ignition coil, yung mga ignition coil. So bali yung ito ay CKP sensor, ito ay CMP sensor. Yung CNP ay guys, camshaft position sensor, tapos itong CKP ay crankshaft position sensor. So bali ito may tatlong wire din ito, itong crankshaft na to, ganun din yung camshaft, may tatlong wire yan. So ang position ng wire ay ganun din, 1 ito 1 2 3, 1 2 3, yan. So ganun din ang naging position niya sa ignition coil, kasi ang number 3 ignition, number 2 ay negative, yung number 1 ay pulse signal. So bali ito yung pulse signal na to, galing pumunta sa SAM, yan. Tapos ito yung number 3, ito'y gagawa pala ko ng isa pang relay rito, kasi dumaan pa to ng relay bago magbigay ng supply sa crankshaft camshaft position sensor. So bali ito yung relay. So bali yung relay natin ay so ganyan. So yan. So ano ba yung position ng isang relay na to? So bali yung number 1 ay ito. Ito yung number 1, ito sa taas ay ito number 2, tapos number 4, number 3. So yan. Kasi yung sa bus relay 8586 at 3087. So bali yung number 1, yung 87 ng relay, ito'y pumunta sa ignition ng CKP saka CMP.
sa crankshaft, sa camshaft position sensor. So kasi yan. Bali ang relay na to guys, ano to? PGM FI relay number 1. Yan. Yan ang ano niya. Program fuel injection ang PGM FI relay. So bali itong PGM FI relay na to, meron pa itong dinadala na ibang, meron pa itong sinusupplyan na iba, hindi lang itong crankshaft sa camshaft ang sinusupplyan niya. So bali ito rin pupunta rin ito sa ano, sa battery. Sa battery ito pupunta, pero dadaan ito ng fuse, may fuse to bago pumunta ng battery. So ang fuse nito ay 20 amperes. So bali yan, para so magka-connect yung dalawa. Tapos ngayon guys, ito yung number 3 or pagpalagay natin ito 86. So bali ito yung negative na to, kasi hindi na magagana itong relay pag wala negative kasi naka-positive yung kabila. So dapat yung kabilang coil or yung rewind ng relay ay negative pupunta. So bali ito is sa negative pumunta o sa SCM din siya kumuha. So bali ang abbreviation o kaya ang position nito ay ano, ito ay ano ba to, MRLY. So yan, bali ito yung main relay. Bali ito sa crankshaft, ito ay CKP na to, bali may 5 volts ka ritong makukuha. Reference signal, mayroong 5 volts. Ganon din sa CMP, mayroon din 5 volts dyan na makukuha. So bali ito yung sa IG, ito yung negative. So tapos nagkulang pa pala, hindi under itong ating ano, hindi under, hindi magbibigay ng spark ito kasi wala negative yung sensor. So kailangan ito yung negative. Ito yung number 2. So yan, para umandar yung sasakyan, para magkaroon ng spark, yung spark plug para gumana ang ang ignition coil. So yan ang connection niya guys. Tapos ngayon ang crankshaft position sensor na to, ito ang magbibigay o ito magmo-monitor sa ikot ng crankshaft. So ito rin magbibigay ng signal sa SCM para bigyan niya ng signal din ito ang ignition coil para siya mag-spark, para bibigyan niya ng kuryente yung spark plug. Tapos yung spark plug naman ang magsusunog dun sa gasolina na binubuga ng injector. So taas ito si CMP o si camshaft position sensor, ito naman ang magko-control kay injector, saka dito rin kay ignition coil. Ito magko-control kay injector ng pares ng pagbuga ng injector. Ito magko-control kasi ito yung nakabase sa camshaft, sa ikot ng camshaft, ang itong camshaft position sensor. Tapos ngayon, for halimbawa hindi nagbibigay ng spark sa ignition coil, yung 4 na ignition coil hindi nagbigay ng spark. Siyempre pag hindi nag-spark ito, hindi andar yung makina. So kailangan yung check-in sa mga troubleshooting. So kailangan yung check-in yung supply na to ng ignition coil, kung mayroong supply. So pag na-check nyo may supply, may ignition, may negative, so kailangan nyo lang ma-check itong pulse signal ng 4 na ignition coil. So mas madali kung mayroon kayong test light, na ang test light nyo ay LED, kasi pag ang test light nyo bumbil ay
incandescent bulb, hindi siya gagana eh. Kailangan LED bulb ang kailangan yung test light. So pag yun ang test light nyo, yung LED bulb, pwede nyo halimbawa yung number 1, kung madali nyo ma-access yung ignition coil number 1. So pwede nyo tanggalin yung socket, tapos itong pulse signal na position o yung pin ng socket, yung butas ng socket, pwede nyo siyang tutukan ng test light. So yung test light, yung alligator clip, i-clip nyo dun sa negative ng battery. Kasi itong pulse signal na to, positive ang nilalabas dito. So bali, mas madali nyo makuha kung buo yung pulse signal na galing sa SEM. Kasi yung LED bulb, habang kinakrank nyo, kumukurap-kurap din kung buo itong linya, kung mayroong pulse signal. So ibig sabihin, pag hindi siya nagkukurap-kurap, so ibig sabihin mayroong problema. Maaring may problema si camshaft, pero maaring may problema si crankshaft, o kaya maaring may problema si camshaft. Pero halos naman na nagiging problema guys pag walang pulse signal dito pumunta sa ignition coil. Ang problema lagi si crankshaft position sensor. So bali doon nyo rin malalaman doon sa RPM ng sasakyan nyo, sa cluster panel. Pag habang kinakrank nyo, gumagalaw yung RPM, tumataas. So ibig sabihin buo, gumagana si CKP sensor. So pag hindi gumagana yung RPM, ibig sabihin mayroong posibilidad na may problema si crankshaft position sensor. So bago nyo husgahan na sira yung sensor, siyempre checkin nyo muna itong wire, yung linya, kung buo ba, kung mayroon ba siyang reference, kung mayroon ba siyang negative, kung mayroon ba siyang positive. Ibig sabihin pag walang positive, ibig sabihin dito kayo pumunta sa PGM FI relay. Maaring fuse o kaya maaring defective yung relay. Tapos ngayon, kung sakasakaling ang buo, so bagay gumagana yung RPM, so ibig sabihin kung masipag kayo, di end to end yung wire, isa-isa, kung buo ang wire lahat. Tapos mga troubleshooting lang, malay mo wala ring ignition itong SEM PCM, kaya hindi rin nagbibigay ng pulse dito. Kasi halos namang kalimitan pag mayroong cranking, tapos pag walang umiilaw na tip deterrent sa cluster panel, ibig sabihin sa linya saka sa sensor ang may problema. Hindi kung ano man yung sensor na kailangan. Baliton dalawa lang naman ang salarin itong CKP saka CMP. Pero pag may problema itong camshaft position sensor, andar pa rin yung makina, kaso parang late start. Dili siya matagal, mahabang segundo. Iwan ko lang sa ibang unit. So, tapos itong si ignition coil na to, meron itong SEM module sa loob. Si ignition coil, meron siyang ignition control module sa loob. So bali itong si ICM na to, sa ignition control module, ito ang nagbibigay ng on and off. Ito yung pinaka on and off ng ignition coil para sa spark. Tas ito rin sa ICM control module na to, o si ignition control module, ang magbibigay ng signal o magbabalik ng signal sa SEM na may problema, kung aling cylinder o aling spark plug ang hindi gumagana, o may yung spark plug na may defective, na may problema. Ito kasi magbibigay ng signal kung mayroong misfire na nangyari sa makina. So ba itong si ICM. So kung pag hindi kayo kumbinsi sa paliwanag ko, checkin nyo lang guys sa internet. So kung anong meaning ni SEM. So bali ito yung pinaka-switch ng on and off ng ignition coil. So ayun lang guys. So sana meron kayo nakuha ng konting idea.